So hello mga ka-electrical, na ito yung solar setup ko na off-grid. So actually talagang pang DIY lang to, no. So hindi to proper lahat, no. So ito yung wire ko, kita nyo hindi siya naka-terminal lag. So kailangan naka-terminal lag yan, no. Then yung wire ko is hindi solar wire. So THHN lang yan, pang kuryente number 10. So sa battery kailangan mas malaki yung wire, mas maganda, no. Para pag kailangan niya ng surge ng kuryente, may bibigay niya lahat, no? So hindi kailangan manipis sa wire dito sa battery. Then dito sa block ko ganun din, no? THH yan. So as long na copper, okay lang naman yan. Then yung breaker natin yan, so mura lang itong mga breaker ko, no? Pero DC yan, tsaka pang AC. Okay. So ito yung SCC ko, yan. 100, sa ngayon yung battery niya is 13.5. Then ito yung battery meter ko, so napapower na off yan, no? So nakikita nyo yung reading niya dyan. So sa ngayon 100% siya, pero sa SCC niya is 13.5 volts. So naka-fast charging siya, no, kapag mataas yung voltage dyan. So i-charge niya na mabilis hanggang 14.4 ang setting ko dito na voltage charging, no. Then ito yung inverter ko, 1000 watts surge kaya niya, no, hanggang surge na 1000 watts kaya niya. Then 500 is yung continuous load niya, kaya rin. So ang solar panel ko dito is 160 watts, o for expansion yung pwede mo magdagdag ng hanggang dalawang 160 watts pa, no. Kaya itong battery ko napo-full charge within 2.5 days. So kaya halos hindi ko to ginagamit yung 50% ito pag na full charge, dahil nga hindi kaya niya i-full charge ng 1 day lang yung battery ko ng solar panel ko, dahil isang 160 watts pa lang yun. Okay. So sa ngayon ang load ko nito ay isang electric fan sa loob papunta sa loob ng bahay. Isang electric fan lang ginagamit ko pag may araw o kapag araw, no. Then ito sa labas, so pinaka workshop ko dito sa labas yan. Then isang CCTV. Itong CCTV ko ay 24 hours yan, walang problema, no? May SCC pa ako rito para sa supply niya, no? 24 hours na access ko to, no? So wifi yan, pwede kong makita yung labas ko kahit nasan ako, no? So yun, ito, no? Yan. So from solar panel to, so yung wire ko ay hindi rin solar wire to, no? So flat cord lang to, tinandaan ko lang kung yung positive negative. So pumasok dito sa breaker, no? Ayan, pumasok diyan papunta rito sa SCC ko, SCC, then SCC to breaker ulit DC, connected na diyan yung inverter ko, then to the battery, no? So bala ko yung battery tsaka SCC ay pagsamahin ko na lang, then ibukod ko na lang is yung inverter. Sa ngayon kasi nakabukod is yung battery. So itong AC ko, so from the plug ng inverter papunta dito sa breaker ng AC breaker, papunta dito sa outlet. So yan yan. So ito yung mga load ko yan, extension papunta sa isang ceiling. Yan. Then pwede akong kumuha ng 12 volts dito from the battery. Yan. So yan. So ilaw tsaka yung CCTV ko. So sa ngayon yan masishare ko mga ka-electrical, no. So papalitan ko to ng pure sine wave. So abangan nyo yan, no, kasi nga may ugong to, no, kapag ginagamit yung mga motorized, dahil modified sine wave lang siya. Ayan. So may ugong, no? So papalitan natin ng pure sine wave dyan, then tingnan natin kung ano yung mangyayari, no. So okay, kung gusto mo mga ganitong vlog, subscribe mo na rin, click mo ang subscription button, pati yung notification bell para updated ka sa mga video kung darating mga tutorial sa electrical wiring pati solar system. Okay, thank you, God bless.